Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po sa bawat isa sa inyo na ma-attend sa ating Zoom meeting alas 8 ng gabi, Philippine time from Monday to Saturday. So this time po, magkakaroon po tayo ng panibagong series. Isang linggo po ito. Tatalakayin po natin yung Trusting in God in Times of Waiting. Pagtitiwala sa Diyos habang tayo'y nag-aantay. So isipin natin para tayong mga inakay, mga agilang maliliit pa lang, na merong appointed time para lumipad ka. May appointed time na, lulundag ka doon sa iyong pugad at magsisimula kang kumampay at, lilipad ka rin someday. Pero, hindi mo pwedeng gawin yun prematurely. Hindi pwedeng inakay ka pa lang, lulundag ka agad, ikamamatay mo yun. No? Hindi tayo pwedeng dumiskarte ng ating sarili. Kailangan yung diskarte natin align sa timeline ng Diyos. Na yung pag-aaralan po natin ngayong umaga ay patungkol po sa Habakkuk chapter 2, verse 3. Now, bago po natin basahin itong mga talatang ito, bibigay ko lang po yung background. So, dito po sa Habakkuk, nag-uusap si Lord, tsaka si Prophet Habakkuk. Si Habakkuk, maraming mga reklamo sa Diyos. So, bigyan ko po ng example sa Habakkuk chapter 1. Sabi rito, nananalangin si Habakkuk. Nakita niyo po yung title, inireklamo ni Habakkuk ang kawalang katarungan. During that time, doon sa Judah, punong-puno ng injustices. Yung kawalan ng katarungan. So sabi rito, O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo? So si Habakkuk mismo dumaranas ng mga injustices, ng problema, ng karahasan. Sabi niya, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo bago niyo ako dinggin? Bago niyo ako iligtas sa karahasan? Bakit puro kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin? Ba't ito yung nakikita ko sa paligid ko? Karahasan, kaguluhan. Sa magkabi-kabilay, nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang karahasan at ang labanan. Napansin niyo po, yung salitang karahasan, paulit-ulit sinasabi rito. Siguro patayan, yung panghahamak sa kapwa, pang-aabuso sa mga widows, orphans, pang-aabuso sa mga mahihirap, kawalan ng hustisya. So sabi dito, laganap ang karahasan at ang labanan. Ang batas ay walang bisa at walang pakinabang at hindi umiiral ang katarungan. Sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan. So sobrang tindi ng korupsyon during this time. Na nagtatanong si Habakkuk, Lord, hanggang kailan to? Kailan kayo, mag-i-intervene? Kailan kayo makikialam sa aming sitwasyon? So sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan, kaya't nababaluktot ang katarungan. So ito po yung halimbawa nung simula pa lang ng Habakkuk chapter 1. Puro reklamo na, no? Marami ng mga nirereklamo si Prophet Habakkuk. Now, so ito po ay usapan, merong reklamo, tas merong tugon si Yahweh. Now, yung tugon po ni Yahweh rito, sabi niya, Habakkuk, alam mo, etong kawalan ng hustisya na ito, paparusahan ko lahat ng mga corrupt dito sa lugar nyo, dito sa Judah. At gagamitin ko yung mga taga-Babylonia. Nagtanong na naman si Habakkuk, Lord, bakit mga taga-Babylonia? Mas masama pa yan kaysa sa amin eh. Tapos yan ang gagamitin nyo para parusahan kami, parusahan itong bayan ng Judah. So, ang daming mga tanong ni Habakkuk. Now, ang point ni God rito, time will come, justice will be served. Magkakaroon ng righteousness, may tugon ng Diyos sa iyong mga problema, sa iyong mga reklamo. Na pagdating dito sa chapter 2, verse 3, sabi dito, For still the vision awaits its appointed time. Itong mga ni-reveal ko sa iyo, itong mga kapahayagan ko sa iyo, meron tong appointed time. It hastens to the end, it will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come, it will not delay. Sa Tagalog po, sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng panahon ito at nagsasalita tungkol sa wakas nito. Tungkol sa wakas, hindi ito magsisinungaling. Kaya't ito'y parang mabagal. Kung ito'y parang mabagal, ay hintayin mo. Ito'y tiyak na darating, hindi ito maaantala. So ito po yung sagot ng Diyos kay Habakkuk dito sa verse na ito, no?
So, unang katuruan po natin ngayong umaga, God might seem slow or delayed. From human perspective, minsan parang ang bagal ng Diyos, minsan parang delay ang Diyos sa kanyang mga pagkilos. Now, dito po sa Habakuk, maunawaan natin dito na yung Diyos, pag kumilos siya, according yun sa timeline niya, hindi yun kabagalan on his part. Sa perspective ng Diyos, hindi siya mabagal. Sa perspective ng Diyos, tinitingnan niya yung mga nangyayari sa lahat ng mga sitwasyon dito sa mundo. At kumikilos siya. Meron siyang sariling timeline, sariling perspective, sariling pagkilos na minsan hindi natin nauunawaan. Now, God might seem slow or delayed from our perspective. Pero sa perspective ng Diyos, meron siyang appointed time. Kaya yung pangalawang puntos natin, God works according to His own schedule. Para sa atin, delay ang Diyos, parang makupad, mabagal. Pero, sabi rito, lahat ng kapahayagan ko sa iyo, Habakuk, meron niyang appointed time. Merong panahon nito. Hindi ito magsisinungaling. It seems slow. Kung ito'y parang mabagal, intayin mo, magantay ka. Ito'y tiyak na darating, hindi ito maantala. So, God works according to His own schedule. Isipin po natin, ang Diyos, merong siyang planner. I'm sure marami sa atin gumagamit ng planner, no? Meron tayong schedule, ito gagawin ko sa Biyernes. So, mula Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hindi ko gagawin to, iba yung gagawin ko. No? So, meron tayong schedule. Yung Diyos ganun din eh. Naka-appoint na yan eh. Mayroong appointed time. Gagawin ko to sa August, September 1, no? Sa perspective ng Diyos, hindi natin nakikita yung September 1. Hindi natin nakikita yung deadline ng Diyos. Ang nakikita natin, Lord, asan ka? Anong ginagawa mo sa kasalukuyan? Pero sa Diyos, may deadline ako. Antayin mo. Sisiguraduhin ko na mangyayari ito. Napakaganda itong mga talatang ito. Sabi dito, for still the vision awaits its appointed time. Merong schedule ang Diyos, merong planner ang Diyos. Hindi natin pwedeng pangunahan. Again, para tayong mga inakay na minsan gusto na nating lumipad, lumundag dun sa ating mga pugad. Pero premature. Ikapapahamak lang natin pag dumiskarte tayo ng ating mga sarili. Si Habakuk, pwede naman sanang magrebelde yan eh. Pwede naman sana siyang mag-take arms, mag-armas para labanan yung injustices sa panahon nila. Pero sabi ng Diyos, hindi mo diskarte yan, Habakuk. Diskarte ko yan. Babylon yung gagamitin ko para parusahan ang dapat parusahan, para ma-serve yung hustisya. So God works according to His own schedule. Para po yan sa airport eh. Sa airport, hindi mo pwedeng madaliin yung kapitan. Sabi yung sa kapitan, lumipad na tayo. Hindi po pwedeng madaliin yung mga tao ron, mga clerk, mga staff. Hindi po pwedeng utusan. Sabi mo nga sa kapitan, lumipad tayo. 8:30 ang gusto kong lipad. Sabi ng kapitan, hindi, 9:00 tayo. Si Lord kapitan siya eh. Si Lord siya mismo yung airport. Siya mismo yung naglalagay ng schedule. Hindi mo pwedeng pangunahan. So, God works according to His own schedule. May tamang oras ng paglipad. May tamang oras ng pagdating ng tren. May tamang... sa Pilipinas kasi, laging traffic jam, no? Kaya minsan lagi tayong delay. Minsan lagi tayong late sa ating mga appointments. Pero sa ibang bansa, doon ko na-appreciate yung yung tren, saktong-sakto talaga. On the dot, hindi ka malilate. Ganun po yung Diyos eh. May schedule siya, hindi siya nililate. Hindi siya sobrang aga, hindi sobrang late. Laging sakto. God works according to His own schedule and His timing is perfect. And number 3 po, God fulfills His promises with certainty. Yung Diyos po, tinutupad niya lahat ng kanyang mga pangako nang merong kasiguraduhan. Tanong po mga kapatid, kailan nangako ang Diyos na hindi niya tinupad? Kailan nagsalita ang Diyos na hindi niya isinagawa yung sinabi niya? The answer to that question is none. Walang ganong pagkakataon na nangako ang Diyos at yung kanyang ipinangako ay napako, hindi natupad. Pag tinignan niyo po sa lahat ng mga talata sa Biblia, lahat ng mga prophecies, lahat ng mga
sinabi ng Diyos, pinangako ng Diyos, lahat nung tinupad niya. At pag mababasa niyo po sa maraming mga talata sa Bible, sa Joshua, hanggang sa New Testament, makikita niyo na walang ipinangako ang Diyos na hindi niya tinupad. Hanggang sa kasalukuyan po, walang plano ang Diyos sa ating buhay na hindi niya tutuparin. And we just have to trust and wait on God. Because God fulfills His promises with certainty. Sabi rito, ito'y tiyak na darating, hindi ito maaantala. Now, pagdating po sa application natin, number 1, trust God's own timing. Pagtiwalaan po natin yung timing ng Diyos. Hindi siya maaga, hindi siya late. Laging perfect yung timing niya. At pagtiwalaan natin na yung Diyos, meron siyang sariling planner. Merong mga mangyayari sa mga dates, months, weeks, days, years, sa timeline ng Diyos. At kailangan natin pagtiwalaan na yung Diyos, gagawin niya yun. He's sovereign. Siya yung may control ng oras, sitwasyon, ng panahon, ng lahat ng bagay. At kailangan lang natin maging humble sa harapan ng Lord. Sa panahon na pagod na tayong mag-antay, kailangan nating magpakumbaba sa Panginoon, Lord, kayo ang may hawak ng aking buhay. Kayo ang may hawak ng aking sitwasyon, ng aking kinabukasan, at ako'y mag-aantay sa inyo. Pwedeng kagaya tayo ni Habakuk na maraming reklamo, maraming mga injustices, kamalian, na matagal na nating pinagpipray na maitama. Ang daming kabaloktutan sa ating paligid na gusto natin ng maituwid. Ang daming kapangitan sa atin na gusto nating pagandahin ng Diyos. Pero tandaan natin, ang Panginoon may sariling timing. Kailangan nating magpakumbaba na, Panginoon, kayo po ang may hawak ng kinabukasan. Kayo may hawak ng future. Meron kayong planner, sariling planner, nagpapakumbaba ako sa inyo. Gawin niyo po ang tama sa inyong kapanahunan. Number 2 po, wait on God's promises. Magantay po tayo. Kagaya po dito sa mga talatang ito, no? If it seems slow, wait for it. Kung para sa paningin mo, nababagalan ka, mag-antay ka pa rin. Antayin mo yung mga natuparin ng Diyos, yung kanyang mga pangako. Time will come, lilipad ka rin. Pinagpipray mo sa Panginoon, Lord, kailan ba ako aangat sa buhay? Lord, kailan ba mare-restore yung relationship ko sa aking anak? Na matagal ko nang pinagpipray, sira yung relasyon namin, sira yung relasyon ko sa asawa ko, sira yung relasyon ko sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan. Lord, kailan ba kami magkakaroon ng restoration? Wait on God. Magtiwala tayo at magantay sa ating Diyos. Lord, baon ako sa utang. Kailan ba ako makakalaya rito? Magantay ka. Papalayain ka ng Panginoon dyan. And yung point number 3 natin, very important. Hope while doing our best. Habang umaasa tayo dun sa future, sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay, ginagawa din natin yung best. Kung utang ang problema mo, do your best para makabayad. No? Hindi mo sasabihin, Lord, nagtitiwala ako sa inyo. Mababayaran ko rin yung credit cards ko, mababayaran ko rin yung mga pagkukulang ko sa mga tao. Tapos ikaw naman, kape ka ng kape sa labas, di ba? Papost-post ka sa Facebook ng mga status mo, ang ganda-ganda, bakasyon, punta dito, punta doon, la mierda, bili nito, bili doon. If you're not doing your best, sa tingin mo, yung Diyos ba tutulungan ka sa iyong sitwasyon? Sasabihin ng Diyos, di ba binigyan kita ng pera para makabayad ka sa credit card mo? Anong ginawa mo? Di ba, ginastos natin sa mali. So, when we hope, we also do our best. Umaasa tayo sa pagkilos ng Diyos in the future. Pero at present, nagiging tapat tayo sa Diyos. We're doing our best for our family, for our friends, for our work. Yung career natin, pinagbubuti natin. Pinagpipray mo, Lord, I pray for promotion. Gusto mo ng promotion? Do your best now. Hayaan mo na si Lord sa future. Hope while doing our best. Now, para po sa ating discussion, how can you practice hope while doing your best in your own situation? Magkakaiba tayo ng sitwasyon. Pero paano mo ipapractice yung umaasa ka at the same time, you're doing your best now? Para po sa ating panalangin, Father in heaven, you are good, merciful, and loving God.
To you I cry for help. Come to my aid. I believe you have a vision and plan for my life and for my family. I trust in your timing. I will patiently wait for your appointed time. Please help me to continue to put my trust in you. Let me hope in you, because those who hope in you will never be put to shame. Grant me patience and endurance as I faithfully do my best while waiting. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion na ito, si Sister Juvie. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.